Okay, magandang araw mga kabadyas, no. So ito isa na naman problema ni customer, no. Ang sabi ni customer nawawala ang minor at namamatay, no. So tapos kapag ini-start niya mayroong delay ng ilang segundo bago mag-start. So yan yung alamin natin problema. Kapag nag-start naman siya meron siyang MILO check engine. So i-diagnose natin yung unit para ma-check natin kung ano yung problema ng unit, no. So ito mga kabadyas. Okay, ito mga kabadyas, no. So i-diagnose natin yung unit para ma-scan kung ano yung problema nito mga kabadyas, no. So ayan, nilagay ko na yung ating diagnostic tools. So babasahin natin yung code error para malaman natin kung ano yung dapat natin trouble. So ayan mga kabadyas, system voltage size. So ibig sabihin nga ay may problema na sa charging system. So ang problema nito, makakaranas kayo ng pag-delay ng starting nito kapag ganyan ang problema ng unit. Ang code error niya, system voltage size. Ilang segundo yan bago mag-start, no. So ayan mga kabadyas, i-check natin ang voltage ng battery kung okay ba ang voltage. So yan yung ating gagawin. So ang possible na problema nito mga kabadyas ay yung kanyang regulator, no. So high voltage na. So ayan mga kabadyas, kapag nangyari sa unit nyo to, ganito ang gagawin nyo dyan mga kabadyas, no. So siyempre kailangan pag nagpalit kayo ng regulator, i-delete nyo rin yung error code ng unit para mawala yung code error dun sa ECU, no. So isa rin to sa dahilan kung bakit na biglang nawawala ang minor o bigla na lang dire-diretsong namamatay, no. So minsan merong minor na maganda, na maayos na minor. So minsan naman nararanasan nyo na nawawala bigla minor. Isang dahilan yan sa mga nawawala ang minor dahil nasisira ang program ng ating ECU dahil sa over voltage ang regulator. So ayan mga kabadyas, no. So papalitan natin ang regulator yan. Itines ko muna kung maganda pa ba ang voltage reading ng kanyang battery. So ayan mga kabadyas, yung ating simpleng idea tungkol sa mga ganitong unit na ganito ang nagiging problema. Okay, ito mga kabadyas, dahil pinandar uli natin, check uli natin kung bumalik ba yung kanyang code error. So ayan mga kabadyas, dahil pagka mga ganito may problema, pabalik-balik lang ang code error niya hanggat hindi natin napapalitan yung kailangan palitan. So ayan mga kabadyas, ayan pa rin yung kanyang code error, system voltage high. So yan yung problema at talagang kailangan nating palitan ng kanyang rectifier regulator. So ayan mga kabadyas, at meron pa rin display ng kanyang MIL. So ayan mga kabadyas, no. Ito pa ang isang problema mga kabadyas, no. Kapag may problema ang ating rectifier regulator, kapag tinanggal mo ang rectifier nga, battery terminal niya, biglang namamatay ang makina niya. So pagka tinanggal mo yung kanyang positive, namamatay ang makina. So ibig sabihin talaga ay sira na yung kanyang rectifier regulator. So ayan mga kabadyas, yung ating mga simpleng idea. So kung paano natin malalaman na sira na ang ating rectifier regulator. Kapag tinanggal mo yung positive ng battery, namamatay na ang makina. Yan ang mga senyales mga kabadyas. So ito, tatanggalin na natin yung cover dito sa lagayan ng ating mga relay at rectifier regulator. So nandito nakalagay ang ating regulator sa box na kulay itim, no? So ayan mga kabadyas, yung ating simpleng idea. Okay, ito mga kabadyas, bago natin palitan yung regulator, siyempre i-check muna natin, i-double check natin ang ating charging coil, no? So ituturo ko sa inyo kung paano mag-check. Ilalagay nyo ang multitester sa 200 ohms at i-check nyo ang kanyang charging coil, no? So ayan, dapat nagre-reading niya ng 1 ohms pataas, no? 1.7, 1.6. So yun yung goods na charging coil, no? So ayan mga kabadyas, so simple lang naman mag-check nito. Kailangan ilagay nyo lang sa 200 ohms yung inyong multitester at unahin nyo i-check yung pin 1, pin 3, tapos pin 2, pin 3. So yun yung tamang pag-check ng ating charging coil, no? So ayan mga kabadyas, 200 ohms ang paglalagay. So wala namang problema dun sa kanyang charging coil at okay pa naman yung resistant niya. So ang problema talaga ay itong kanyang regulator, no? So ayan mga kabadyas, at ang kwento pa nga ni customer bagong palit daw ito ng stepper motor dahil nga ang sabi niya nawawala ang minor. So pinapalitan niya ng stepper motor, ganoon pa rin yung nagiging nararamdaman niya sa unit niya, nawawala bigla ang minor, no? At biglang namamatay. So yan yung nagiging problema niya. Kaya pumunta na si customer dito sa atin para ipacheck ulit kung ano yung naging problema ng unit niya. So ito ang nakita kong problema, yung over voltage, so system voltage high. So yun yung mga dahilan kung bakit nasisira ang program ng ating ECU
dahil dun sa overvoltage ng ating regulator. So ayan mga kabadyads, yung ating mga simpleng idea kapag ka ganito ang nangyari sa inyong unit. So ayan mga kabadyads, tinatanggal ko na itong dalawang 10mm bolt ng nut dito sa ating regulator para mapalitan natin. So ayan mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads yung ating bagong regulator, no? So ang halaga nito ay 3,090. So ayan, bagong-bago na yan mga kabadyads. Genuine parts yan mga kabadyads, no? So ugaliin natin na gumamit ng mga genuine parts na piyesa, no? So para hindi tayo madoble-doble ng gastos. So ayan mga kabadyads. Tapos papanda rin natin yung unit at itetest natin kung ano yung reading voltage ng ating battery kapag umaandar. So ayan mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads, no? So pinalitan na natin ang rectifier regulator. So i-test na natin yung kanyang charging kung tumaas ba ang charging, no, habang umaandar. So ilalagay nyo naman ang multi-tester nyo sa 20 volts DC at para mag-read siya ng accurate, no? So ayan mga kabadyads, tumataas na yung kanyang reading, no? Halos umaabot na ng 13.8. So ibig sabihin goods na yung kanyang charging system. So ayan mga kabadyads, yung ating mga simpleng idea kapag ganito ang nangyari sa inyong unit. So ang pagkawala ng minor o yung nawawala ang minor ay hindi lang stepper motor ang nagiging dahilan. Minsan meron yang nagiging ibang dahilan. Tulad nito, ang naging dahilan niya ay yung kanyang regulator na nag-over voltage. So ayan mga kabadyads, tumataas na yung reading ng kanyang battery. So ibig sabihin okay na, no? At yung kanyang idle o yung minor niya bumalik na sa normal. Tapos pag tinanggal natin tong battery terminal niya, hindi na namamatay ang makina. Ayan mga kabadyads. Okay, ayan mga kabadyads. Kung napansin nyo, tinanggal ko yung positive ng battery, so hindi namatay yung makina, umaandar pa rin. Kanina kapag tinanggal mo yung positive ng battery, namamatay ang makina dahil may problema nga dun sa regulator. Nung pinalitan natin ang regulator, ayan, naging okay na siya, no? So hindi na namamatay ang makina. So iyan yung isang simpleng pag-check kung may problema na ba sa ating regulator. Tanggalin nyo lang yung inyong positive ng battery at kung mamatay ang makina, so ibig sabihin may problema na dun sa ating charging system. So ayan, at tumataas na yung kanyang reading ng charging, no? So mamaya ililipat na natin dito sa kanyang battery, no? So napansin ko dun sa kanyang battery medyo sumusuka ng tubig, no? So dahil dun sa naging problema na nag-over voltage. So ayan mga kabadyads, yung ating mga simpleng tips o idea. So dapat ganito ang gagawin nyo kapag ganito ang naging problema ng inyong unit. So ayan mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads, no? So okay na yung kanyang charging. So ililipat na natin yung terminal dun sa kanyang battery, no? So tapos i-check natin kung maayos ba ang charging dito sa kanyang battery. So ayan, pumapalo naman ng 14 volts. So ibig sabihin goods pa yung kanyang battery. So ayan yung mga simpleng idea natin mga kabadyads. Hindi lahat ng nawawala ang minor motor stepper ang problema. So minsan dito sa kanyang charging system. So yun yung ating mga simpleng idea at simpleng tips. So mas mainam na talagang meron tayong diagnostic tools. Kahit mumurahin lang pwede naman pan-trouble natin. Para meron tayong pan-trouble sa ating unit. Kahit hindi tayo mekaniko, matotrouble natin ng maayos yung ating unit. Kahit hindi natin dalhin sa ating mga mekaniko, no? So ayan mga kabadyads, yung ating simpleng idea.